Hindi kayo nakakapitan ng engkanto? Hindi po. Hindi talaga kayo naibigan? Hindi po. Yan, nagpapausok sila para lumayas ang engkanto. Ayan o, ayan, papausok siya. Yan, lalayas sa engkanto niyan. Ayaw sa usok eh. Sinusuob. Ito yung maisa na inani na. Hindi ito isinumpa ng kapre ha. Ito, sinuwerte nga dito eh. Yan. Yan, lalagyan nila ng maraming pausok yan. Ano po bang pangalan ninyo? Mario po. Mario, kayo po? Edwin po. Edwin. Edwin. Yan, ito ang mga matitinik na mga children of the corn. Magaling magtanim ng mais itong dalawa. Mario at si Ka Edwin. Pag pumunta nyo kay OG, sabihin nyo ay nakausap ko nyo si Kuya Unyo. Ay alam na niya yun. Opo. Yan. Pinauusukan nila para lumayas ang kapre. Good day mga sityo. Welcome muli sa aking channel sa Antonio Adventure Attack and Survival at Kababalaghan Stories. Ngayon ako ay bumalik dito sa lugar na kung saan isinumpa ng kapre ang area na ito. Nakita nyo sa akin may pausok sa likod. Yung mga children of the corn, yung dalawang mama dyan, si Mario at si Edwin, sila ang nagtatanim ng mais. So ang ginagawa nila, nagpapausok sila para lumayas daw ang mga engkanto, lalong lalo na yung kapre. So ang ginawa ko ngayong araw na to, para hindi ako maisumpa ng kapre, ako'y may alay na mansanas. Ito, apple para sa kapre. Yan, itong alay ko sa kanya para hindi ako madali at hindi rin ako maisumpa. Kaya samahan nyo na ako at tayo ay umatak na. Hindi nagubat. Hindi na ho. Para sila ay naglalayasan na rin. Wala Wala nang matitiran sa lugar na ito. Ay di yung unang naghawan itong gubatan, yun ang nadali. Ay ganun ho nangyayari. Sumpa ng kapre ho yun eh. Para yatang hindi sila nakikiusap. Dapat ho sila nakikiusap doon sa mga puno ng kahoy, mga laman lupa na hindi niya nakikita. Ay kalamitan naniwala din po ko sa ganun yan. Oo nga ho. Abay gubat na gubat ho ito dati ah. Kaya nga po. Ay nagsilayas na ang mga maligno rito, yung kanto. Malinis ito, at ito dati gubat nung malayas ito, nung malinis, ayun naglayasan sila. Pati inyog pinutol na yan ho. Yung po lumipat na rin na iba nung matitirhan ng ganyan. Nawala na ang sumpa ng kapre. Kapre ho yun, yung dumali sa kanya. Kaya nga. Mayroon pa kaming harvesting doon ngayon. Sabi nga niyo, sa 15 daw ho, mag-harvest kayo. Yun yung harvest yun ang masasabi talagang may laman. Ay ilang hektarya ho yun? Yun ay nasa 5 hektarya. Ay di ilang araw yung aanihin yun? Yun yung mga 3, ng 4 na araw. Ano gagamit kayong traktor? Hindi po. Mano-mano, tao din ang magbabalat no. Tao din. Ay may marami hong maligno ron. Ay gubat ho yung paikot. Lahat yung gubat ay malaki. Yung gitna ho ang hawan. Pero napapaligiran ng gubat. Papaligiran ng gubat. Saka panay ho ilog ang mga kabilaan tabi. Naku, wala kayong naramdaman? Wala naman ho. Pero palagay nyo meron. Mayroon ho yun. Hindi ho mawawala sa lugar na yun. Yun lang kahoy na pinutol niya, malaking puno, inakyat. Yan ang umakyat ng puno ng kahoy, akasya. Ay sabi ni Sunny, nung siya umakyat ay nanghina daw ang kanyang katawan. Ay kinausap ito na siya na lang magputol, ayun nagawa ng putulin. Baka naman may anting-anting itong si ano. Malaki puno na akasya. Ay siya nagputol. Ay ito si Sunny hindi nakaputol. Hindi kinaya. Sumakit daw ang kanyang baywang. Ay nadali nga ho. Sabi ko, nako. Kaya nung kaputol kasama ko, ay wala mang nangyayari. So si Edwin magaling. May pangontra ho ito sa engkanto. Si Edwin. Kung makikita nyo doon sa akin likuran, yan ay bagong ani pa lang na mais na pinagpuputol ng mga puno ng mais.
So sa madalit salita, umani sila dito yung aking pinsan ng okay. Pero itong nasa aking gawing harapan, mamaya ipapakita ko sa inyo. Ito yung tinamaan ng maraming army worms, nalanta, isinumpa ng kapre talaga ito. 3 beses na tinaniman. Ito pang-4. Pinatawad na ng kapre ang aking pinsan. Kaya nabuhay na ang mga mais. Makita nyo mamaya pag pupunta tayo doon para makita nyo kung ano ang nangyari. Gumanda ang mais. Lalapitan natin. Kung makikita ninyo mga kasitso, yan yan, pantay-pantay na yan. Mga mais yan. Nabuhay. Hindi inuod. Hindi nalanta. Pinatawad na ang aking pinsan na si Oji na hindi na mamalasin yung area na to. At ayon sa kanila, ang ginawa pala nila ay nag-alay ng puting manok. Ginayat, pinatulo yung dugo. At yan, hindi nagalit ang kapre. Ito namang mansanas, ilalagay ko dito sa ibabaw ng pusmo. Ito, kita nyo ito. Ito, tabi puno, no. Yan, doon. Para hindi rin ako maisumpa ng kapre. Mga sityo, makita nyo ang ganda ng mais. Maganda rin ang bunga. Walang uhod at hindi nalanta. So aanihin na ito next month, December, ayon sa aking pinsan. Siya kasi nagtanim nito eh. So mamaya pupunta ako sa gitna, makita nyo yung pinakang gitna nito. Na magandang maganda ang naging resulta. Buhat ng patawarin ng kapre ang mga nagtatanim dito. Dahil ayon nga sa nakausap kong dalawang mama, si Mario at si Edwin, nung ito'y talagang punong-puno ng maraming puno ng kahoy ang area na ito. Walang habas na pinaggagayat ng isang tao. Yun, nagnana ang likod. Mabuti na lang at nabuhay. Ngayon hindi na siya pwede magtrabaho ng mabigat. Sa bahay na lang, pakaang-kaang sa bahay nila at nagpapagaling. Mga kasityo, kung makikita nyo ito napakahawan. Bagong ani pa lang mais. Kailan ho nyo ito, nani? 10 days na po. 10 days na. 10 araw na daw na nakalipas buhat ng anihin ito. Ilan tonelada ho? 3 tonelada. 3 toneladang nakuha. So ito ho sa palagay nyo, yung kabila. Baka mo mahigit lang 1 tonelada yan. Ilan ho? Baka mahigit lang 1 tonelada yan. Isa lang. So yung pinuntahan natin kanina, baka mga 1 tonelada lang daw. Pero babaybayin pa natin yung maisan dyan. Kasi ito, aararuhin na ito. Baka sa isang araw, aararuhin na para mataniman ng bago. Nakita nyo, hawa na. Mga kasityo, nakita nyo yung mga maisa na yun Plus itong mga bato na pinagtatanggal nila nung nakaraan. Ito'y galing doon sa lumang bahay. Tinambak lang dito ang bato kasi baka tamaan ng araro. So dito sa area ito maraming pusmo. Yung mga anthill, papakita ko sa inyo, may doon 2, bali 3 doon. Pari sa akin likuran, makikita ninyo. Yun doon yun yung mga pusmo. Papunta ron. So mamaya magbibilang tayo ng pusmo para makita nyo. Hindi lang kapre ang nandito, pati duwende meron din. Pupunta tayo ron. Ito na may nakabaon daw na duwende diyan. Tapos ayun pang isa, lapitan pa natin. Yun. Tapos meron pa sa lugar na ito isa pa. Yan. As yung likod nun yung pinag-ulingan.
Dami pa rito. Meron pa yun sa malayo. Sa malayo. Lapit natin. Yun, yung matambok na yun. Pusngo rin yun. Yan. Mga kasitso, ito. Magpapalagablab din ako. Mainit! Mainit! Pampalayas ng engkanto yan. Kung nga pala sa aking pinsan si Uji, ayon sa kanya, ang area na ito ay talagang isinumpa ng kapre. Yung taong nagnanaan likod, ngayon ano nangyari? Nagkabukol dun sa... Nagkabukol daw dito sa may partintiyan. Pinisa. Tinapalan. Pero lumabas mga nana pa rin. Hindi pa rin pala total magaling, pero at least nakakalakad na rin tao, medyo tumaba na. Kaso lang may bumukol sa tiyan, piniga siguro mga 1 tasa nakuha, pero ano na ngayon, may tapal na lamang. Siguro may magaling na, parang mga 1 week na 10 days, mga 10 days na. Kausap po yung tatay. Wala nang nana. Kukunti na daw. Kunti na lang. Babahawi na. Yun. Pasalamat at gumaling yung tao. Kung hindi, matutuluyan na siyang matawadas, gawa ng yung nana daw, hindi tumitigil sa paglabas. Pero magaling na pala, magaling linggo na. Ayun, 10 days na 10 days na. Ayos na pala. Mga kasitso, nakita nyo yung mais na ito. Ito yung mga sampol na ganito daw kagaganda yung naani ng aking pinsan. Yan So sa madalit salita, hindi na sila isinumpa ng kapre. Pero yung tao nga, sabi ng pinsan ko, nabuswang yung dito sa tiyan at bumukol yan, daming nana, pero gumaling daw, parang 10 araw na yata, 1 week na, wala nang nalabas na nana. So siguro unti-unti nang nawawala yung sumpa ng kapre at siya ay pinatatawad na. Kaya mamaya pupunta tayo doon sa isa pang area na talagang pinagkakaprihan. Kung makita nyo sa akin likuran, itot natin yan. Yung kita nyo sa malayo, may malaking puno doon. 2 puno ng mangga. Yun. So, hindi nyo masyadong makita. Tingnan. Yan, yung natirang 2 puno ng mangga. Diyan nakabaon yung kapre. Sa area na yan. Ganda tingnan mo. Noon, ganito kagubat, talagang magandang area na ito. Pero yan. Doon yan. So, pupunta tayo mamaya doon para maganda ang ating pakikipagtagpo sa kapre kung siya man ay nandoon. Mga kasitso, sana nagustuhan nyo ang aking kwentong sumpa ng kapre itong lugar na ito, dahil sila ay pinatawad na ng kapre. Maganda na ang bunga ng mais. Makita nyo yan magandang maganda na. Kaya nung nag-alay sila ng puting manok at ako naman nagbigay ng mansana sa kapre, gaganda na ang ani. Kaya hanggang sa muli, sa susunod pang Antonio Adventure Attack and Survival at Kababalaghan Stories, ako ay babakfire na. Bye bye.